alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba mo, Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesucristo, magkahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Iba mo, Jesus Nazareno, amin at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba mo, Jesus Nazareno. Mga anghel ay mag-awitan, ipagmuli ang ating may kapal. Purihin ang ngalan niya, ipaglaban, magalang ang buong sangyaman. Iba mo, Jesus Nazareno, amin at papuri, alay namin sa'yo. Lingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba mo, Jesus Nazareno. Ang Emmanuel na ay natin, ang ibig niya ay ating kakamtin. Siya'y tunay na maglilingkod sa atin, buhay niya'y iaalay sa atin. Iba mo, Jesus Nazareno, amin at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba mo, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, nang pumila si Jesus Nazareno para magpabinyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, hudyat ito ng simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Inilalarawan din dito ang pakikisangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao para ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilalarawan din sa pagbibinyag kay Jesus ang kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. Sa pagdiriwang natin sa kapistang ito, magbalik tanaw tayo sa tinanggap nating binyag at tandaan ang karangalan natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na tinatawag na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ayon sa turo ni Jesus. Upang tayo maging karapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ang Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag,
at sa Espiritu Santo ay mamamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa, at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di ka kilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalo sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalo sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalo sa batis ng
manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayo sumalo sa taas ng manunubos. May galak tayo sumalo sa taas ng manunubos. Magsitayo na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang sala ng sansinungkob, pinapawi niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. And welcome dito po sa tahanan na ating Poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ating Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa huli
at 9 na araw ng ating pagnonobena bilang paghahanda sa kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng Epifania. Marami sa atin mas kilala ito sa kapistahan ng 3 hari. Pero ito po ay Epifania o Epiphany. Ang ibig sabihin, ito po ay ang pagpapakita ng ating Panginoon. The revelation of Jesus, not only, hindi lamang para sa piniling bayan ng Diyos, lalo-lalo ng mga Hudyo, kundi para sa lahat. Ito'y para sa lahat sapagkat tinawag niya ang mga pantas na kumakatawan sa bawat isa sa atin. Sila hindi mga Hudyo, sila yung mga hentil, galing sa malayong lugar, ngunit tinawag ng Panginoon at sila natagpuan nila sa kanilang pagsunod sa liwanag ng isang bituin. Natagpuan nila ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kung kaya't kahapon ay ipinahayag ni Jesus ang kanyang sarili, ipinakilala, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang Diyos ng bawat isa sa atin, para sa ating lahat. Siya'y dumating, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang buhay ay para sa bawat isa sa atin. Kung kaya't siya ay naririto, siya ay kasama natin. Napakaganda sapagkat ang tema sa taong ito ng ating translasyon ay ibig po naming makita si Jesus. Nais ba ninyong makita si Jesus? Si Jesus ba ang dahilan talaga kung bakit tayo naririto at nagkakatipon-tipon? Dapat lang, di ba? Ibig nating makita si Jesus. 3 bagay ang pagninilayan natin upang makita natin si Jesus. Bagamat hindi katulad ng mga apostoles na nakita, narinig, naranasan yung pagmamahal, yung pag-aaruga, yung pagpapatawad ng ating Panginoon, ngunit tayo ay mapalad din sapagkat makikita din natin si Jesus. Unang-una, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Faith, yung ating pananampalataya. Marami sa atin galing pa sa malayong lugar. Nagtiyagang mag-commute kahit mainit, pumila, dumaan sa masugid na security para lamang tayo ay makarating sa araw na ito at makapagdiwang ng banal na misa. At bagamat hindi natin nakita si Jesus katulad ng mga apostoles, pero narito tayo sapagkat tayo ay sumasampalataya na siya ay narito. Na siya'y buhay. Lalong-lalo na mamaya sa pamagitan ng consecration ng tinapay at alak na magiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, tayo ay sumasampalataya, naniniwala na si Jesus ay kasama natin at naririto. At sinabi niya, kung meron mang 2 o 3 na magkakatipon-tipon sa aking pangalan, naroon ako. Kapag tayo ay nalihis ng landas dahil sa ating kasalanan, at kapag lalong-lalo na nararamdaman na natin yung bigat ng ating mga nagawang kasalanan, tayo ay lalapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, sasabihin natin yung ating kasalanan dun sa kabila na nandun yung pari at nakikinig. At pagkatapos nating ibuhos yung ating kasalanan, sasabihin ng pari, pinapatawad kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi man si Jesus ang naroon, pero tayo ay sumasampalataya na si Jesus ang nagpapatawad. Kapag tayo ay magkaroon ng anak, dinala natin sa simbahan, at nang sinabi ng pare, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi man natin nakita si Jesus na nagbibinyag, ngunit sumampalataya tayo na ang bata ay tinanggap sa sakramento ng binyag
at pinagkalooban ng panibagong buhay na nagmumula sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay. Kaya nga sabi ni Jesus kay Tomas, Tomas, sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Mapalad ang mga hindi man nakakakita sa akin, ngunit sumasampalataya. Tayong lahat, nawa tayong lahat ay mapalad. Sapagkat hindi man natin nakita si Jesus katulad ng mga alagad, pero tayo ay nagtitiwala, sumasampalataya, siya ay naririto kasama natin, nagmamahal sa atin, at gumagabay sa atin. Amen? Kaya kailangan natin ang mata ng pananampalataya upang makita natin na ang Diyos ay Emmanuel, na siya ay naririto at kasama natin. Ikalawa, kailangan natin ng pagpapakumbaba para makita natin si Jesus. Katulad halimbawa, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat, tumanggap ng sakramento ng binyag. Sa sakramento ng binyag, minsan kapag tinatanong natin yung mga tao, bakit ba kayo nandito? Bakit ba kayo magpapabinyag? Ang masakit, ang sagot, kasi po Katoliko kami. Ano kung Katoliko kayo? Kasi po yung mga nanay at tatay namin gusto magpabinyag kami. Kasi po dapat magpabinyag. Pero bakit? Hindi natin talaga masagot. Sapagkat tayong lahat, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, ng ating nanay, minamana na natin yung original sin. Kasalanang mana na nagmula sa ating unang mga magulang na si Eva at si Adan. Dinadala tayo sa simbahan. Kaya nga, sa binyag, ang pangunahing simbolo na nakikita natin ginagamit, isa sa maraming simbolo, tubig. Ang tubig ay simbolo ng buhay. Ang tubig ginagamit nating panlinis. Kaya pag sinabi ng pari, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa sandaling iyon, ang bata ay nililinis sa kasalanan na minana natin sa ating unang mga magulang at pinagkakaloban ng panibagong buhay. Sapagkat ang lumang buhay ay ang buhay ng kasalanan. Ang panibagong buhay ay ang buhay na kaloob sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Tayo ay muling ibinabalik sa atin ang karangalan bilang mga anak ng Diyos. Kung yan ang kahulugan ng ating binyag, na tayo nililinis sa kasalanan, kung ganon, si Jesus din ba nagpapabinyag kay John the Baptist para linisin sa kasalanan? Hindi po. Sapagkat siya'y Diyos, siya'y walang kasalanan. Pero bakit siya kailangang magpabinyag? Ang pagpapabinyag na hinihiling ni Jesus kay John the Baptist ay hindi upang siya'y hugasan sa kasalanan, kundi upang siya ay ipahayag ang kanyang pakikiisa sa ating mga makasalanan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo pinandidirihan. Hindi niya tayo tinatalikuran. Sa halip, sinasamahan niya tayo. Sa kabila ng ating kasalanan, naroon siya at inihahanay niya sa atin. Bagamat walang kasalanan, inihahanay niya ang kanyang sarili sa atin na mga makasalanan. Yan po ang kahulugan ng pagbibinyag ni Jesus nang siya ay lumapit kay Juan Bautista. Pero kailangan natin ng pagpapakumbaba para makita natin ang Diyos. Sapagkat kung tayo ay maging mayabang, ang makikita lang natin yung ating sarili. Hindi natin makita ang Diyos. Kapag tayo ay naging mayabang, mataas yung ating pride, hindi tayo magpapatawad. Nanggagalitin tayo sa galit, sa puot, sa inggit, sa selos. At kapag yan ang naghahari sa atin, hindi natin makikita ang Diyos. Pero kung ang naghahari sa atin ay pagpapatawad, makikita natin ang Diyos sa pamagitan ng pagpapatawad natin sa ating kapwa. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din naman na tayo ay dapat ding magpatawad sa ating kapwa. Si Juan Bautista, nang dumating si Jesus at sinabing siya'y magpapabinyag, sa simula, tinanggihan ni Juan Bautista. Bakit? Sabi niya, sapagkat hindi po ako karapat-dapat. Katunayan ni hindi ako karapat-dapat na magkalagman lang ng pisi ng iyong panyapak. Sapagkat nakilala ni Juan Bautista
si Jesus bilang tunay na Diyos. Sapagkat sinabi nga niya na ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay sa pamamagitan lamang ng tubig na simbolo ng kanilang pagsisisi sa kasalanan, pero ang pagbibinyag ni Jesus ay pagbibinyag ng Espiritu Santo sa pagpapatawad ng kasalanan. Dahil sa pagpapakumbaba ni Juan Bautista, nakilala niya si Jesus na Diyos na dumating. Pero yung mga Eskriba at Pariseo, nakita nila yung mga milagro ni Jesus, yung kanyang pagpapagaling, yung kanyang pagpapalaya sa mga masasamang espiritu, yung kanyang mga milagro, pero naging bulag sila dahil sila yung mga mapag-imbabaw, mga mayayabang, kaya hindi nila nakita, nakilala ang Diyos sa katauhan ni Jesus. Pero si Juan, dahil alam niya ang kanyang papel, alam niya ang kanyang misyon, ang ituro lamang ang mga tao sa tunay na liwanag. At yun ay walang iba kundi si Jesus. At alam niya na siya ay hindi karapat-dapat. Tayo rin, kapag tayo mapagkumbaba, nakikita natin ang Diyos sa ating kapaligiran. Nakikita natin ang Diyos, lalong-lalo na kapag tayo ay nabibigatan na sa kasalanan at tayo ay nagpapakumbaba, inaamin natin, tinatanggap natin ating pagkakamali. Nakikita natin ang Diyos, ang kanyang tawag sa pagpapatawad at pagmamalasakit sa atin. At kapag nakita natin yung mga kapwa natin din, yung mga galit sa atin o nagalit tayo, makikita natin ang Diyos kapag natuto tayong magpatawad. Sapagkat sa pagpapakumbaba, doon natin makikita si Jesus. Sa pagpamatinging mataas, makikita lamang natin ang ating sarili. Hindi masaya sa itaas. Nag-iisa ka lang. Sa ibaba, sa pagpapakumbaba, naroon si Jesus. Naroon ang ating kapwa. Naroon ang mga nagmamahal sa atin. Ikatlo, kung gusto nating makita si Jesus, kailangan marunong din tayong magmahal sa ating kapwa. Sapagkat kung nasaan si Jesus, naroon ang pagmamahal. Matuto tayong magmalasakit. Minsan, tinanong si Jesus, Panginoon, kailan ka naming nakita na nauhaw at binigyan ka namin ng tubig? Kailan ka namin nakita na nagutom at binigyan namin ng pagkain? Kailan ka namin nakita na walang damit at binigyan ka namin ng damit? Kailan ka namin nakitang malungkot, nagkasakit, nasa kulungan at dinalaw ka namin? At anong sagot ni Jesus? Anuman ang gawin mo sa iyong kapwa, ginagawa mo sa akin. Kaya sa pagmamalasakit natin sa bawat isa, sa pagmamahal natin sa bawat isa, tayo ay narito, dumayo tayo para makita natin ang poong Jesus Nazareno na naghihirap at nagpakasakit para sa ating kasalanan. At ang nais niya ay hindi lamang tayo humiling. Walang masama kung tayo hihiling para sa ating mga pangangailangan. Ang nais niya, ang tayo rin ay matutong mag-alay at magmalasakit sa ating kapwa. Ano man ang gawin natin sa ating kapwa, ginawa natin sa Kanya. Ano man hindi natin gawin, hindi natin ginawa sa Kanya. Lalong-lalo na kung ang ating kapwa ay yung ating kapwa na nangangailangan ng tulong, na walang maibabalik na kapalit sa ating kabutihan, ang Diyos ang siyang magbabalik, siksik, liglig at umaapaw pa. Kung saan may pagmamahal at pagmamalasakit, naroon si Jesus. Makikita natin siya, makikita natin ang kanyang pagmamahal. At tayo ngayon na naririto, hindi lang tayo humihiling ng pagpapala. Panginoon, alam ng Diyos, siya'y naging tao, naging katulad natin sa lahat ng bagay. Alam niya ang laman ng puso ng bawat isa, ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay humihiling ng mga biyayan mula sa Diyos, mga blessings. Salamat sa Diyos, magtiwala tayo. Hindi tayo nagpunta rito para lamang magbakasakali. Hindi tayo nagpunta rito dahil wala lang tayong magawa. Nagpunta tayo rito sapagkat tayo ay sumasampalataya at naniniwala na ang Diyos ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan.
ayon sa kanyang panahon, ayon sa kanyang paraan, at ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ang laging katotohanan, laging tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero nandito tayo hindi para lamang dalin sa Diyos ang ating mga panalangin, para humingi ng mga biyaya. Narito din tayo at ipanalangin natin na tayo rin ay maging biyaya para sa ating kapwa. We are not here only to ask for God's blessings, and we are also here to ask God to make us and to help us to be a blessing also to the people around us. Sapagkat kapag tayo ay nagiging biyaya para sa ating kapwa, hindi lamang tayo ang nakakakita sa pagmamahal ng Diyos, nakikita din ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Sa huling araw ng ating pagnanobena, sa ating pagdalaw at pamimintuho sa Poong Jesus Nazareno, magtiwala tayo. Siya ay kasama natin. Naririto siya. Makita natin siya sa mga bagay na dumarating sa atin, sa mga taong lumalapit sa atin, sa mga pagmamahal na binibigay natin sa bawat isa, sapagkat siya ay Emmanuel, ang Diyos na laging sumasa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama at ating sabihin, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ng mga may katungkulan sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng Diyos ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamagitan ng aming binyag sa tubig at Espiritu Santo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig, buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa lahat ng masama. Hiniling naming kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod na po ang lahat. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsagilang nawa ako ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay ng walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samugot na sana'y pakinggan mo, napapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno,
announcement, ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng ating misa ngayong January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. Ngayong January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang Fiesta Masses sa ganap na 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. January 9, 2024, Martes sa ganap na 12 ng hating gabi hanggang 11 ng gabi. Ang Misa Mayor ay sa January 9 sa ganap na 12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak, naming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-siyam na araw na ng ating Misa Nobenaryo. Ibig sabihin, huling araw na ng ating Novena Masses. Pwede bang itaas ang kamay ng mga nakakumpleto ng 9 na araw? Ayan, napakadami. Congratulations po sa nakabuo ng 6 na araw ng Misa Nobenaryo. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. At totoong nga po, ilang oras na lamang at sasalubungin na natin ang dakilang kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Totoong-totoo, todong-todo na ang pananabik ng bawat kadiboto at talaga namang nag-uumapaw na ang ating galak at kasiyahan. At higit sa lahat, ramdam na ng bawat isa ang mga pagpapala at biyaya na kaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya maari bang pumalakpak ng mas malakas? Bilang tanda ng ating walang hanggang pasasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At kagaya po lagi ng aming malawakang panawagan, wala nang makakapigil pa sa ating pagdiriwang sa Nazareno 2024. Tuloy na tuloy ang ating debosyon, traslasyon at misyon at ang aming paulit-ulit ng panawagan mula nung mga nagdaang buwan pa. Dapat ang tunay na debosyon magtuturo sa atin sa tamang traslasyon at
tunay na pagmimisyon. Ang isang tunay na deboto dapat marunong sumunod sa mga alutuntunin para sa ikabubuti ng nakararami. Dahil nga po nais nating gawing banal, ligtas, at maayos ang ating gaganaping prosesyon. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pagsampa. Tuloy pa rin po ang pagpupunas ng mga panyo. Subalit, walang pagsampa na magaganap. Dahil unang-una, ito ay hindi ligtas. Kapag ginawa ang pagsampa, inaagawan natin ng pagkakataong makita ng ibang tao si Jesus Nazareno. At alam naman po natin na ang tema natin sa taong ito, ibig po naming makita si Jesus. Sino po yung namin? Tayong lahat. Ibig makita ng lahat si Jesus Nazareno. Kaya kung sakaling may sumasampa, inaagawan ito ng pagkakataon na makita si Jesus Nazareno. Ibig ng lahat na makita ang poong Jesus Nazareno. Kaya kung walang nakasampa, ibig sabihin kahit nasa malayo ka, kahit nasa malapit ka, iisa lang ang makikita natin, si Jesus Nazareno, ang tunay na hari, ang tunay na bida sa translansyon. Iisa lang ang mamumukod tangi at mamamayagpag sa araw na iyon. Walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. At tandaan po natin, ito po ang ating misyon na hindi lamang makita si Jesus Nazareno, kung hindi maging mukha din tayo, mga kamay at mga paa ni Jesus Nazareno. Kaya ipamalita po natin sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala o kapitbahay na hindi papayagan ang pagsamba at gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang sama-sama at tulong-tulong tayo na magiging banal, maayos, ligtas at makabuluhan ang ating pagdiriwang sa Nazareno 2024. At sa puntong ito po, sa ngalan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa pamumuno ng ating Kura Paroko at Rektor, Reverend Father June C. Siscon, at kami po, mga kaparian ng Quiapo Church, ay lubos na nagpapasalamat sa tagapagdiwang po natin ng ating banal na Eucharistia sa araw na ito. Walang iba kung hindi si Reverend Father Danilo Canceran, Rector ng Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life, Coral Way, Pasay City. Palakpakan po natin si Father Canceran. At gayon din po ay ang aming walang hanggang pasasalamat sa mga ministries and organizations na patuloy na tumutulong at gumaganap sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At sa bawat isa sa inyong lahat, sa bawat kadiboto, sa mga OFW, sa bawat Pilipinong sumusubaybay sa ating mga live streaming, maraming salamat po. At gayon din po sa mga offerors sa araw na ito, Barangay 391 Zone 40, Chairman Cecilio Mateo and Council. Barangay 387 Zone 39, Chairwoman Luisa Amar and Council, and St. Peter's Men Society. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Nais ko rin pong pasalamatan ang aking mga kapatid na pari na nakasama natin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyo. At tiniling ko rin na sana samahan niyo ako sa pagbibigay ng bendisyon sa ating mga deboto ng Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Babasbasan din po ang mga dadala niyo mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng pagbibendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.